Underground bunker ng Iran mga kapatid, binutas daw ng 50 fighter ng Amerika at Israel, no? Ito'y panonoorin natin mula kay John Rep. Samahan ninyo ako mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong video panonoorin dito kay John Reps. Sabi rito, Iran underground bunker. Bunker ha? Hindi ito yung siguro, hindi ito yung mga missile stock underground missile facilities nila. Ito yung mga bunker. Sabi nga ganun, binutas daw ng 50 fighter jets, siguro to 50 fighter jets ng Amerika at Israel. No? Sabi rito, inihayag ng militar officials ng Amerika na gumamit sila ng B-52 heavy bombers upang sirain ang mga pasilidad ng Iran tulad ng kasama na yung missile production facilities. Well, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako, pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps at dito na rin sa ating YouTube channel. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, and kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. No, maraming salamat sa ating mga bagong kasama at kaibigan ngayon. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa ika-13 wave strike ng Israel at Amerika sa Iran, muli silang naglunsad ng matinding atake kung saan tinarget na mga ito ang mga underground, kabilang ang mga underground kung saan tinoda si Khamenei, habang ang ibang puwersa naman ng Israel ay lumipad patungo sa Lebanon at winasak ang mga gusali sa syudad, kaya't makikita ang pagbuho ng mga high-rise building. Habang 13 waves na pala, no? inihayag naman ng Amerika na gumamit sila ng mga B-52 Stratofortress upang sirain ang pasilidad ng Iran, kabilang ang tinatawag nilang Missile City ng Iran sa ilalim ng lupa. B-52. Merong pang B-2, B-12, ito B-52. Sa update sa patuloy na bakbakan ng Israel at Amerika kontra Iran, ang Iran ay muling naglunsad ng missile strike sa Iran pati na sa iba pang mga bansa kung saan kabilang sa mga tinamaan nito ay ang Jordan, Bahrain, UAE, Qatar at Kuwait. Grabe. Jordan, Bahrain, UAE, Qatar, Kuwait. Diba, mga neighborhood to eh. May mga kasi rito eh, diba, may mga base militar. Kaso nga kapag nai-intercept yung kanilang mga missile, yung mga debris nun bumabagsak sa ibang lugar. Hindi na kasi kontrolado yun eh, kung saan tatama yung mga debris nun eh. Sa ika-13 wave strike ng Israel o sa mga naguguluhan o hindi maintindihan, ito ay ika-13 nilang paglipad ng sabay-sabay mula sa Israel na lahat ay kargado ng mga bomba, at kapag dumating na sila sa Iran ay doon na sila naghihiwa-hiwalay o nagiging grupo para umatake sa iba't ibang bahagi ng Iran. At sa panahon ng misyon, ang iba sa mga fighter jets ng Israel ay humiwalay patungong Lebanon at doon ay naglunsad ng matinding airstrike sa mga pasilidad ng Hezbollah. Kabilang sa mga target nito ay ang mga matataas na commander ng Hezbollah, mga miyembro ng piling Radwan Forces, mga rocket launcher, mga command center, mga depot ng armas, pati na rin ang iba pang mga miyembro ng grupo at ang kanilang mga infrastruktura. Grabe, no, pinupulbos na rin yung Lebanon, no? Sinabi ng IDF na humigit kumulang 420,000 na sibilyang Lebanese ang lumikas sa kanilang mga tahanan matapos utusan ng IDF ang lahat sa lugar na umalis at tumungo sa hilaga ng Litani, habang 10,000 pa ang lumikas mula sa katimugan naman ng Beirut dahil nag-utos din ng IDF ng paglikas doon. Sinabi Talaga, pag nandiyan ka sa lugar na yan, no, lahat ng naipundar mo eh. No, hindi mo alam eh, hindi mo kontrolado eh, pwedeng mawala talaga eh. ng IDF na mahigit 500 target na ang kanilang tinamaan sa Lebanon. Sa ngayon, bukod sa atake ng Israeli Air Force, ay mayroon na ring ground forces ang Israel sa Southern Lebanon na kinabibilangan ng infantry, armored at combat engineering ng 146 Reserve Division, 91st Galilee Regional Division at 210 Basyan Regional Division. So yan yung mano-mano, no? Ground combat na. Our brave IDF soldiers are also fighting the Iranian terror proxy Hezbollah on Israel's northern front in Lebanon.
Hezbollah chose to enter the war by firing missiles at our civilian population in the north and central parts of Israel. And they are already paying a heavy, heavy price. So hindi yan gusto ng Lebanese mga tol. Sabi nga nila, 'di ba, sabi ng Lebanese government, ipinagbabawal na daw nila yung anumang military activity ng Hezbollah dahil nga sa pakikisali ng Hezbollah is nadadamay ang Lebanon. Well, etong Hezbollah, 'di ba, matagal nang alam natin yan na ito yung mga proxy nga at binaback-upan ng Iran. Dati talaga ito lang yung mga kalaban ng Israel. Lebanon, yung Hezbollah, Houthis, Hamas, ano pa ba yung iba? Meron pa ata eh. Pero eto'y kumbaga parang proxy war lang ang bumabackup sa kanila Iran. Hindi naman dati nagbobombahang direktahan ng Iran sa Israel eh. Ngayon talaga direkta na. No? So alam natin talaga maikisali itong mga to. The IDF continues to strike Hezbollah infrastructure in Beirut Pero yung Houthis parang wala pa eh, no? and southern Lebanon, targeting weapons storage facilities, launchers, and other terror targets. They should not violate this ceasefire agreement that was in place, and they must disarm immediately. The Oh, may ceasefire agreement pala sila. people of Israel are resilient and are continuing to follow home front command guidelines. Kasunod niyan, ang iba pa mga fighter jets ng Israel na patungo naman sa Iran, isa sa mga piloto nito ay mistulang vlogger dahil sa pagbidyo nito ng sarili at nagsabing papunta na siya para sa isang target at Wow. tatamaan niya natin ang lahat ng ating mga kaaway. Mula sa himpapawid ay nagpadala siya ng mensahe sa kanilang bansa na bumabati sa mga Israeli ng Shabbat Shalom. ביטחון של המשפחות שלנו. At Parang ang vlogger sumunod na mga nangyari ay sumabog na ang mga gusali sa Andemes na mayroon umanong missile manufacturing sa ilalim nito. Isa pa sa mga binomba nila ay ang paggawaan din ng mga missiles ng Iran na tinatawag nilang Saipa Industrial Area sa Ilam. Actually mga tol, malaki na yung naging damage no dito sa Iran. Marami nagko-comment sa atin. Gawan ko daw ng reaction yung pulbos na daw ngayon eh. Talagang sirang-sira na daw ang Israel ngayon. Sabing gano'n nung iba nagko-comment. Sabi ko nga, bigyan nila ako ng video, link ng video, and gagawa natin ng reaction. Wala namang problema doon eh. 'Di ba? Pero ngayon, ang nakikita lang talaga natin dito, katulad kung kanina may pinanood tayo, may video na umatake ang Iran sa Israel galing sa Times of India yun. Hindi naman yun ka-vibes ng Israel at hindi naman yun ka-vibes ng Amerika para maging bias sila. Actually, iba nga yung title nila eh. Hellfire nga Israel ang tawag nila dun sa title eh. Pero wala naman masyadong naipakita na talagang punong-puno ng pagguho ng gusali rito sa sa Israel. Do meron mga tol. Hindi natin maitatago 'yan. May ibang mga balita katulad sa CNN na talagang tinatamaan ng Israel, may mga nakakalusot mga tol. Pero kung paramihan ng damage mga tol, mas marami tayong nakikitang naging damage na dito sa sa Iran. Isa pang binomba ay ang pasilidad naman ng IRGC sa Bushehr. Base sa report, lahat ng mga binombang yan ay puro mga industrial complex ng Iran, kasunod ng utos ni US President Donald Trump na wasakin na mga ito. Halos walang tigil ang Israel at Amerika sa pagwasak sa mga pasilidad ng Iran, lalo pat kargado ng mga GBU-31 na mga fighter jets nito na para bungkalin ng mga hardened targets, habang inihayag naman ng Wall Street na mayroong underground ang Iran na puno umano ng mga missiles na tinatawag nilang Missile City. Ito yung lagi pinapakita ng Iran eh, 'di ba? Kaya ito tuloy yung nagiging target. Ewan ko bakit pinapakita ng Iran yan, dapat sikreto lang nila yan eh. So alam tuloy ng Israel na meron silang ganito at dahil dun sa intel nila, malamang yan may mga spy din yan, 'di ba? Nalalaman tuloy ng Israel kung saan yung kung saan yung location at yun nga yung pinatatamaan nila mga tol. No, at ang advantages lang din kasi nitong Israel meron silang ganun nga yung mga fighter jets na yon, which is walang ganun kasi ang walang ganun ng Iran. Meron sila mga luma na ginagamit pa nila sa mga training lang yon. Dahil nga mula nung hindi na sila magtropa ng Amerika, hindi na rin nila na-upgrade yung kanilang mga fighter jets. Dati kasi magtropa rin yan eh. Etong Amerika at saka Iran. Dati vibes yan. Kaso mula nung hindi na, nagkaroon sila ng sanction, so hindi na nila na-upgrade yung kanilang mga eroplano.
Hindi ganun kalakas yung Air Force nila unlike sa Amerika, sa Israel. Tapos ang pinaka-advantage pa ng Amerika, 'di ba? Dumayo sila eh. Dayo sila rito eh. Ang layo ng bansa nila kaya hindi sila ganun kaapektado. Yung mga American people, hindi sila ganun kaapektado, mga tol. Malaki rin yung oil reserves nila, 'di ba? Hindi sila nakakaramdam kasi nga napakalayo nila. Yung puwersa nila ang dumayo rito sa Middle East para makipagbakbakan. So wala silang nare-receive na mga missile attack. Hindi katulad nitong Israel, taga dyan din sila, halos katabing bansa lang din nila. Nakakaramdam sila. Yun nga lang, dahil vibes nila itong Amerika, mayroon silang support. 'Di ba? At saka malakas yung Air Force nila, yung kanilang mga fighter jets, meron sila niyan. Yung Iran kasi talagang marami silang missile pero yung mga underground, ito katulad nitong missile city nila, underground, naging target na. Minsan natatabunan na yung mga butas, yung labasan, pasukan at labasan dyan. So hindi na makalabas kung meron pang mga missile sa loob. Sinabi ng Wall Street na gumugol ang Iran ng mga dekada sa pagtatayo ng mga underground bunker upang protektahan ang malawak nitong arsenal ng missiles mula sa pagkawasak. Kaya't ngayon ay namumroblema umano ang Iran dahil hindi nila mailabas sa mga missiles na nasa loob ng nasabing underground dahil winasak ng Israel at Amerika ang mga entrance at exit nito. Kaya't ang kanilang mga missiles ngayon na ginagamit ay nagmumula umano sa ibang mga pasilidad nito. Kaya't limitado lamang ang kanilang ganting atake. Sa unang araw ng labanan ay nagpapakawala ang Iran ng nasa 90 bawat salbo. Ngunit ngayon ay nasa 20 na lamang kung ito ay gumante. Ayon nga sa report na pinanood natin nung unang reaction video natin kanina, is within 24 hours is 12 missiles yung napakawalan ng Iran, which is sa mga ganitong labanan, lalo na kung patatamaan mo ang Israel, meron silang Iron Dome, is napakaunti lang nun. At malaki ang chance o malaki ang possibility na may intercept talaga nun. Ang pinakamakaka-damage doon sa Israel is yung mga debris na babagsak. No? Kasi 12 missiles per sa loob ng 24 hours. Sabihin na lang natin 1 missile per 2 hours. Every 2 hours, 1 missile. Kayang-kayang sa lagi ng Israel yun dahil nga meron silang Iron Dome. Diba? Military officials now say that the number of ballistic missiles that Iran is firing at Israel has dropped dramatically since the start of the conflict. On the first day of the war, Iran launched about 90 missiles towards Israel. The next day, that number fell to around 60. But in the days since, the pace has slowed even further to roughly 20 missiles a day fired in smaller salvos. Matagal Pero nananalo ang Iran, mga tol, sa social media. Ha? Marami tayo nakikitang mga balitang nakapost sa social media. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayon dito sa report ng Times of India, the Israeli military said it detected another ballistic missile launched from Iran overnight on March 8, marking the 12th Iranian missile attack in less than 24 hours. So napakaunti nun kung 12 lang in less than 24 hours. Sabi yan mga kapatid dito sa report sa Times of India. Hindi galing sa atin yan, mula yan sa Times of India. na umano itong alam ng Israel at Amerika kaya't agad nila itong sinira bago pa mailabas ng Iran ang marami nitong missiles. Yan ay kasunod ng anunsyo ng Amerika na gumamit sila ng mga B-2 bombers at B-52 Stratofortress upang wasakin ang mga natrap na missiles sa loob ng nasabing underground. Pero hindi yan binabanggit na mayroong ganun kalaking underground ng Iran. Boston, Film 115, check it in, flight level T70 block, QA09 standard within 3. 319, Boston. Isa pang matindi mga kabayan, abay binalikan ng nasa 50 fighter jets ng Amerika at Israel ang isang sites kung saan tinoda si Khamenei. At ayon sa report, ang bahay ni Khamenei na mayroong underground ay marami palang mahabang underground at mga tagusan sa iba't ibang bahagi ng syudad. Kaya naman muli itong binomba ng magkasanib na puwersa. Parang naalala ko yung sa Resident Evil magkakakonekta sa underground yung mga bahay
overnight with 50 fighter jets and more than 100 munitions. The Israelis say they targeted the bunker of Iran's former leader, the Ayatollah Khamenei. You can see in this video here massive strikes rocking the capital of Tehran. A senior Israeli official says this is the location where Iran's supreme leader was killed when Operation Epic Fury began. Habang binisita naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang Air Force base ng Israel upang kamustahin ang mga piloto, pati na ang mga piloto ng US Air Force na nagpapahinga. ביום השישי של מבצע שאגה תעריף, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ. Alright, so hindi natin alam mga kapatid kung hanggang kailan at hanggang saan ang itatagal mga tol nitong gerang to. Pero alam nyo, sana talaga matapos na, no? Kung kayang tapusin sa loob ng 5 linggo, sabi nga ganun ni Trump. Actually, matagal na nga yun eh. Medyo malaki-laking ano na yun mga tol, malaki-laking impact na yun na mararanasan ng pangbuong mundong ekonomiya. Ngayon pa nga lang, kanina nagpagasolina ako. Almost 60 pesos na eh. Per liter mga tol. Well, onti pa lang naman yung itinaas niya kasi parang last time parang nasa 55 eh. Ngayon, nasa 60 pesos mahigit. Pero sabing ganun sa mga balita, no, pwedeng next week is umabot pa hanggang 80 pesos. Naku po. Kaya sana sa mga sa mga petrol company naman, wag naman kayong unti-unti lang, 'di ba? Kawawa naman ng mga Pilipino. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.